Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alpharam channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Sa nakaraan ay napag-aralan natin na ang Adam ay hindi pangalan, ito ang tao na ginawa ng Elohim. Ang Adam ay hindi pangkaraniwan na tao o Aish. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung ano ang Adam na ginawa ng Elohim. Ano ang Adamic beings? Ang Adamic being ay isang uri ng may buhay na siyang original na kalagayan ng tao sa umpisa. Ito ang kalagayan ng tao bago naging Aish. Ang Aish ay isang mahinang nilalang o weaker version ng tao, samantalang ang Adam ay malakas at makapangyarihan. Kung babalikan sa Genesis chapter 1, ay matatandaan na ang salitang Adam ay hindi pangalan kundi isang uri ng living being. Kung paanong ang Malakim o angels ay isang uri ng being. Kung paanong ang cherubim at seraphim ay mga uri ng beings. Ganoon din ang Adamic beings. Ang totoo ay dalawa ang unang Adam. Isang lalaki at isang babae. At may mga Jewish scholars ang nagsasabi na ang Adam ay hindi nilikha. Mababasa sa Genesis chapter 1, verse 26, na sinabi ng Elohim na let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth and over all the creeping creatures that creep on the ground. Kaya akala ng karaniwang nagbabasa ng Bible na nilikha ang tao. Pero ang Hebrew word na ginamit sa isinalin sa English na make ay asa, at hindi bara. Ang kahulugan ng asa ay assign o appoint. Ang bara ay create. Kaya ang Adamic beings ay ang tinatawag na Bnei Elohim o mga anak ng Elohim. Sila ay mga anak ng Elohim na binigyan ng katawan bilang Adamic beings. Ito ay dahil ang Adam ay anak ng Elohim. Anak ng Elohim si Adam. Mababasa yan sa Luke chapter 3, verse 38. Malinaw na ang first Adamic beings ay mga anak ng Elohim na nagkatawang Adam. Ang tanong ay, bakit doon sa sumunod na verses sa Genesis 1, verse 26, ay bara o create na ang ginamit? Ang sagot ay katawan lang na na-assign sa kanila ang nilikha, na lalaki at babae. Pero ang Adamic beings ay ipinanganak na dati ng Elohim, sa paraang spiritual. Kagaya lang yan ng sun, moon, and stars. Sa biglang tingin ay parang nalikha lang sila on the fourth day of creation. Pero kung susuriin ang Genesis 1:16, ay asa ang ginamit at hindi bara. Pero dati nang may sun, moon, and stars kasi may evening and morning na sa verse 5 pa lang. Sa first day of creation pa lang. At nalikha na ang mga kalangitan at kalupaan sa verse 1 pa lang, kaya kasama na dito ang sun, moon, and stars. Kaya tandaan po ninyo ito mga kababayan. Ang paglikha sa Hebrew ay bara, at ang pagtalaga sa Hebrew ay asa. Sa verse 1 ng Genesis 1, sa umpisa pa lang ay nalikha na ang buong kalangitan, kasama na ang araw, buwan, mga bituin, at ang kalupaan. Kasunod nito sa verse 16, ay itinalaga niya ang araw, buwan, at mga bituin, upang mga siwa sa araw at gabi. Yan po ang kaibahan ng Hebrew words na bara at asa, pero madalas na mapagkamalan na pareho, ng karaniwang mambabasa ng Biblia. Kaya ang Adam ay ganoon din.
Ang Adamic beings ay Bene Elohim na bago pa ginawa ng katawan na may gender. Walang gender at walang marriage sa spiritual realm. Ang Adam ay Bene Elohim na binigyan lang ng katawan na mas mababa sa Elohim. Mababasa yan sa Psalms chapter 8, verses 4 to 5. Malinaw dyan na magkaiba ang salitang tao at Adam. Ang karaniwang tao ay Enosh na pinagmulan ng salitang Aish. At ang pambihirang tao ay Adam. Pero ang Adam ay mababa ng kaunti sa Elohim. Malinaw na dating Bene Elohim na bago naging Adamic being. Ginawa din ito sa Messiah. Ito ay isang pattern na pinangunahan ng Messiah. Muli ang Adam ay pattern ng darating na walang iba kundi ang Messiah. Ngayon, baka iniisip ng iba na opinyon ko lang ito. Hindi ko po ito opinyon dahil naaayon ito sa kasulatan ng mga Jews. Ayon sa Jewish writings and traditions, ay may unang asawa ang Adam. Ito ay ang babaeng Adam na mababasa sa Genesis chapter 1. Ayaw magpailalim ng female Adam sa male Adam. Ibig sabihin ay ayaw magpasakop. Ito ay dahil pareho silang Adam at maliban sa gender ay wala silang pagkakaiba. Pantay sila ng nilikha. Kaya ang lalaki ay muli niyang binigyan ng panibagong katawan. Hinubog ang bagong katawan mula sa alabok ng lupa, at pagkatapos ay nilagay sa Gan Eden upang ingatan sa mga nasa labas at linangin ang karakter sa loob nito. Ang Adam ay may katawan na kinuha mula sa afar ng Adama. Sa Genesis 2, verse 7, kung papansinin, ay hindi na naman bara o create ang ginamit na salita kundi form o yatsar sa Hebrew na ibig sabihin ay tanaro o limitahan. Kaya ang Adam ay naging nephesh kaya o living being na gaya ng mga hayop. Ayon sa Torah ang Adam ang tanging nilalang na may buhay na mula sa afar. Ang mga hayop ay sinabi lang na nilikha mula sa Haaretz. Maraming Bible scholars ang naniniwala na poor translation ang dust o alabok, at ang afar ay isang mysterious matter. Ang totoo mas malapit pa ang dirt. Naniniwala ang iba na hindi ito karaniwang alikabok sa lupa kundi mga particles sa mundo na kailangan para makagawa ng isang biological organism gaya ng mga hayop, o carbon-based life. Ang iba ay naniniwala na ito ay DNA. Ang Adama ay hindi rin basta ground o lupa lang. Ito ay ginagamit bilang race, homeland, estate at heritage. Sa ibang mga talata sa Biblia, kaya ang Adama ay hindi lupa kundi isang espesyal na lahi. Sa Genesis 13, verse 16, ay sinabi na ang lahi ni Abraham ay magiging gaya ng afar ng Eretz. At matapos nga na magawa ng katawang lupa ang panibagong Adam na ito ay inilagay ng Elohim sa Gan Eden. Mula sa katawang ito ay kinuha ang panibagong babae. Isang babae na submissive sa lalaki. Isang babae na may mahinang katawan. Pinangalanan ng unang babae na ito na Hawa, na mas kilala ngayon bilang Eve o Eva. Pero teka muna, baka iniisip ng iba na kung ang kahulugan ng salitang Adam ay lupa o pula o mapulang lupa, ay bakit naman tinawag na Adam ang first Adam sa Genesis 1 kung hindi naman ito ang nilikha mula sa lupa? May ibang kahulugan po ang Adam, pero parang itinago ito ng mga mangangaral at manunulat. Kaya hindi napagtuunan ng pansin at hindi na pag-aaralan. Ang root word ng Adam ay may kahulugan na to produce. Kaya ang kahulugan ng Adam ay producer.
Ito ay dahil ang Elohim ay nagpaparami sa pamamagitan ng Adamic beings. Ang Elohim na kataas-taasan at ama ng lahat ay nagkakaanak sa paraan na hindi gaya ng sa tao. Pero tila ang Adamic beings ang itinalaga niya sa mga anak niya para magparami ng mga anak. Mababasa yan sa Messianic writings. Ang Elohim ay nagdadala ng mga anak para sa maluwalhating kalagayan. Ito ang kapalaran ng mga tao, ang marating ang kalubusan bilang Elohim at balikan kung ano ang nakatakda sa mga tao mula umpisa. Nabigo ang unang Adam na isakatuparan ito kaya ang huling Adam ang magtutupad nito, na walang iba kundi ang Messiah. Sa pagtanggap natin sa Messiah ay ibinigay sa atin ang karapatan na maging ganap na anak ng Elohim. Ito ang itinakda na isakatuparan ng Messiah na maging panganay sa maraming mga kapatid. Ito ang hiwaga at natatagong karunungan ng Elohim, na itinakda niya para sa ating ikakaluwalhati bago pa man nag-umpisa ang panahon. Kaya malinaw na ang kahulugan ng salitang Adam ay producer. Kung inaakala ninyo na sariling kaisipan ko lang ito, nagkakamali po kayo, hindi ko ito sariling kuro-kuro. Ang paliwanag na ito ay hindi kuro-kuro o opinyon ng inyong lingkod. Mababasa po ito sa Catholic Encyclopedia website na Catholic Answers. Ayon dito ay may sari-saring opinyon sa mga Hebrew scholars kung ano ang kahulugan ng Hebrew word na Adam. Na malinaw sa lahat na originally ito ay common term at hindi naman ito ginagamit dati bilang proper name o pangalan ng tao. May nagsasabi na ang kahulugan daw nito ay man o mankind. Kaya lang ay hindi karaniwan ang konsepto na ito sa Semitic languages. Sa kahulugan na kagaya nito ay umiiral lang ito sa Phoenicians at Assyrians. Ayon sa gamit nito sa Biblia ay ang kahulugan nito ay may kinalaman sa ground o lupa. Kaya malapit ito sa kahulugan na earthborn o earthling. At gaya ng napag-aralan na natin, ay may kahulugan ito na red o pula. Nagaya din naman ng ilang halimbawa sa Biblia. At matatagpuan din ito sa Arabic at Ethiopic sa ganoong kahulugan. Kaya maaari daw na ito ay tumutukoy sa mapula na lahi ng tao. Ayon daw kay Gesenius, mapapansin daw ito sa mga monuments sa ancient Egypt kung saan ang mga guhit o imahe ng Egyptians ay kinukulayan na pula, samantalang ang ibang lahi ay kinukulayan ng black o ibang kulay. Kaya lang ay hindi naman talaga pula ang kutis ng mga Egyptians. Lumalabas na ang kulay pula ay isang palatandaan ng mga special na lahi ng tao o pagbibigay halaga sa isang lahi ng tao. Ang ibang mga writers naman ay pinaghahalo ang kahulugan na lupa at pula kaya ito ay red earth para sa kanila. Pero may isa pang paliwanag. At ito ang mas nangingibabaw ngayon sa mga dalubhasa sa kasalukuyan. Pero kung lalabas tayo sa Biblia, at pagtutuunan ng salitang Adam sa historical records ng ibang mga bansa, ay nagmula ito sa root word na ang kahulugan ay, to make, to produce. Gaya ng Assyrian word na Adamo. Kaya malinaw, na ang kahulugan talaga ng Adam ay to produce o to make o to begin. Pinapatunayan din ito ng Abarim Publications. Ayon dito ay ang isa sa kahulugan ng Adam ay beginning. Ang etymology daw nito ay mula sa root word na ang kahulugan ay to begin o to produce. Narito ang isang sipi mula sa Abarim Publications Biblical Dictionary. Ayon dito, ang root word na dam ay tungkol lahat sa beginnings. O kaya sa inuumpisahan ng lahat na walang iba kundi ang walang paggalaw. Ang kawalan ng galaw ang pinagmumulan daw ng anumang pagkilos. Dito daw nag-uumpisa ang anumang paggalaw. Kaya ang dam daw ay nangangahulugan na to produce o begin to produce. May pag-aaral din na ang isa sa kahulugan ng Adam ay invincible. Ang patunay dito ay ang English word na adamant. Kung titingnan sa Merriam-Webster Dictionary, ay makikita na ang adamant ay may dalawang anyo, adjective at noun. Bilang adjective ang ibig sabihin nito ay, mapilit o hindi natitinag ang opinyon o paninindigan.
Bilang now naman ay ito isang uri ng napakatibay na bagay o bato gaya ng diamond. Actually ang diamond ay galing sa salitang adamant. Ayon pa dito ay ang adamant daw ay mula sa Latin word na ang kahulugan ay material of extreme hardness, gaya ng diamond. Yung nga lang, ayon sa side note nito, ay wala daw kaugnayan sa word na Adam na ang ibig sabihin daw ay human being. Isa ito sa dahilan kaya hindi na nagsusuri pa ang iba na nakakabasa nito. Pero kung titingnan sa etymology dictionary, ay may karagdagan na clue. Ang Latin word daw na ito ay nagmula sa Greek word na adamas. Isang legendary na hypothetical hardest material. Ang kapansin-pansin na kahulugan nito ay unbreakable at invincible. Pinaniniwalaan ng mga dalubhasa na isa itong banyagang salita na nagamit sa Greek folk etymology at nahahalin tulad daw sa Assyrian o Semitic word na Adamo. Kaya ngayon ay nagkakaroon na ng linaw ang kahulugan ng salitang Adam. Pinatutunayan din ito ng Wiktionary. Ayon dito, ang adamant ay may Semitic origin. Tandaan na ang Hebrew ay isang Semitic language. Ito ang patunay ng kahulugan ng Adam sa labas ng biblical doctrines at mga katuruan ng Christians. Hindi po natin tinitiyak at ipinipilit ang mga paliwanag na ito. Ang punto lang naman dito ay hindi limitado ang salitang Adam sa ground at red. Kaya huwag natin limitahan ang ating pangunawa doon. Yun ang higit na mahalaga sa lahat ng ito. Ang naglalaro siguro sa isip ninyo ngayon ay, naniniwala ba tayo sa premortal? Yun bang paniniwala na ang lahat ng tao ay dati nang nabubuhay ay spirit beings bago pa naging human beings? Ang sagot po ng channel na ito dyan ay yes. And also no. Yes and no, dahil ang first Adam ay may previous state bago naging tao na mula sa alabok, ganoon din ang last Adam bago ipanganak ng isang babae. Pero hindi tayo naniniwala sa katuruan ng iba, na lahat ng tao ay dating spirit beings bago naging human beings. Hindi po naniniwala ang channel na ito sa katuruan ng isang malaking religious organization sa buong mundo, na may premortal existence daw ang lahat ng tao. May grupo kasi na ganyan mismo ang paniniwala. Ang isang verse na ginagamit nila ay John 17, verse 5, kung saan ay nababanggit ng Masaya ang kanyang kaluwalhatian kasama ng Ama bago pa nalikha ang sansinukob. Pero ito ay isang exclusive matter na para lang sa Masaya dahil siya ang Elohim na lumikha ng lahat ng bagay, sa kalangitan at kalupaan. Pero hindi po lahat ng tao ay kapareho niya dahil hindi niya kapantay ang tao. Ang isa pang verse na ginagamit nila ay mababasa sa Jeremiah 1, verse 5, kung saan sinasabi ng Elohim na bago pa ipinaglihi sa sinapupunan at bago pa ipinanganak ay nakikilala na ng Elohim si Prophet Jeremiah at itinalaga na propeta sa mga bansa. Ito daw ay katunayan na bago pa ipanganak ang tao ay kilala na ng Elohim. Hindi po yun ang ibig sabihin ng talata. Ang sinasabi lang naman dito ay nakatakda na o predestined na o preordained na bago pa ipanganak si Jeremiah na maging isang propeta. Kaya wala pong katotohanan ng premortal doctrine ng lahat ng tao. Ang malinaw na nakasaad sa Bible, ang may premortal existence ay ang first Adam at ang last Adam, na walang iba kundi ang Messiah. Ang unang Adam ay nagdala ng kamatayan. Ang huling Adam ay nagdala ng pagkabuhay. Sila ay mga direktang Bene Elohim o Sons of Elohim. Tayo ay mga Sons of Elohim din pero dumaan tayo kay Hawa o Eva bilang seed of the woman. Kaya tinatawag din tayong Bene Adam o Sons of Adam. Ang premortal existence, o sabihin na natin sa mas tama na terminology na pre-human existence ay limited sa una at huling Adam. Nawa mga kababayan, na sa bahaging ito ay mas nauunawaan na ninyo, kung ano ka, ano tayo, ano ang tao, saan tayo galing, saan tayo patungo, ano ang dahilan ng ating buhay. Sana naging malinaw po sa inyo na tayo bilang mga tao ay anak ng Elohim. At tayo ay nakatakda na maging kagaya ng mga makapangyarihan na mga anak ng Elohim. Kaya pahalagahan po natin ang ating buhay. Hindi totoo na walang kwenta ang buhay natin.
Mamuhay po tayo kung ano ang plano sa atin ng ating Ama na Elohim. Napakahalaga po ng pag-iral ng buhay natin. Tayo ay mga Elohim, kaya huwag po nating sayangin. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.